So yung gagawin natin is yung dual contact horn. Dual contact horn diagram. Diagram. Ito ay pwede sa Suzuki. Yung ginawa ko Suzuki yun. Yamaha at Kawasaki. Kasi mga negative trigger to. Negative trigger or trigger or switch. Yung sinabing negative trigger, yung positive ng mga busina nila is nakadirekta na sa yung nilagyan ng switch is negative. So tinawag siyang negative trigger. So halimbawa dito tayo may stock tayo diyan. May positive, negative stock horn. Stock horn, pasensya na sa drawing. Tapos positive, negative, yung loud horn natin. Loud horn. So meron tayo ditong ito yung switch natin. Trigger switch natin, trigger switch. Yung pag pinindot mo tumutunog yung busina. Switch. Yan, switch yan. So meron tayo dito na lang natin ilagay yung ating relay. Meron tayong 87. Yung ginamit ko doon is 4 pin yun, 5 pin. Yung merong 87A, 86 at 85. Klaro ba? Okay, maklaro lang yan. So meron tayong hollow switch. Meron yung hollow switch natin is meron yung normally close, normally open, common, saka negative or positive, or baka nagkabaliktad lang yan. Basta hanapin nyo lang yun. Yan yung tsura ng ating hollow switch. Pasensya nyo na. Meron tayong battery, positive, negative. So sinabi natin negative trigger, so automatic yung stock horn natin is naka-tap yung positive niya sa accessories wire. Kung sa Suzuki ay kulay orange yung accessories wire. Sa Yamaha light brown. Sa Kawasaki nakalimutan ko na, search nyo na lang. Basta negative trigger siya. Importante na malaman yung negative trigger o positive trigger yung inyong busina para rin kasi may relay naman tayo. Diyan tayo magbabaliktad ng tap kung negative or positive. So ito is applicable sa Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Dual contact horn yung diagram natin ngayon. Sana makita nyo. Nakadirekta. So pag original pa na ito dito nakakonekta to dito. So kaya pag pinindot mo automatic nag-aano si stock horn. Nagkakaroon siya ng supply kaya nagbubusina siya. So sa ngayon pinutol natin yan. Pag putol natin yung common ng pinutol natin, halimbawa dito. Ganyan. Pinutol natin diyan. Kinat natin 'yon, 'di ba? Yung trigger natin, i-connect natin sa common. Common ng hollow switch at saka normally close ng hollow switch yung kaputol niya man din. So ganyan yung itsura. So pag nagpindot ka ng iyong horn, ganon pa rin kasi normally close, nagkadugtong na to palagi. Kapag hindi pa nakapindot, yung supply niya is continuous lang, papunta pa rin stock horn. So ito yung natin. May relay tayo, yung positive ng ating loud horn. Tapos na tayo dyan. Yung positive ng loud horn, connect natin sa number 87. So number 87. So itong number 30,
automatic yan sa battery. So ito hindi na natin to ginamit. Pwede kayo gumamit ng 4 pin, 5 pin, kasi 87 lang naman yung gagamitin natin. So ito yung sinasabi ko sa inyo, kung positive trigger yung inyong busina, kung negative trigger, may isa kayo dito na ididirekta sa supply ng positive. Halimbawa, yung ginawa natin is yung negative trigger. So yung number 86 natin, ito yung gagawing positive natin, itatap natin sa accessories wire. At saka yung number 85, yun yung magiging ground trigger natin. So siyempre, pag nasupplyan to ng ground, siyempre magkakaroon ng trigger si 86. Si 85 at si 86 mag-trigger siya. So magkakaroon ng supply si number 87 na galing number 30. So ito, si number 85, automatic na to, i-connect natin sa normally open. Kasi pag pinindot mo siya, yung supply niya lilipat sa normally close at magkakaroon ng trigger si number 86 para ma-supply si 87 galing number 30. So tutunog yung ating busina. So sa ngayon hindi pa siya tutunog. So ito pala yung positive ng ating hollow switch. Ito yung ilaw ng hollow switch natin. Direkta na rin yan sa accessories wire. Yan. Si 86 at si positive, pagsamahin, pwede nyo na pagsamahin ng wiring. Papunta rin yung accessories wire. Tapos si positive naman ng hollow switch. Positive ng hollow switch, saka positive ng dito natin daan para maging malinis. So kahit na madumi. At positive ng horn, pagsamahin, pwede body ground. Yung ginawa ko doon is binody ground ko. Kung mayroon kayong mga wire, pwede din naman idirekta nyo sa battery. So yan lang guys yung tutorial natin sa negative trigger. Pero pag positive trigger naman, halimbawa sa Honda is positive trigger. So baliktarin nyo lang guys, yung number 85 or ito number 86 yung gawin yung ground, ikabit nyo lang to sa ground or body ground para steady yung supply. Tapos ito si 85, ito yung gawin yung itap nyo sa normally open. Ganun pa rin kung positive trigger, so yung 86 ikabit nyo sa ground, sa negative. Kung positive trigger ikabit nyo sa negative si 86. Kung negative trigger naman, ikabit nyo sa positive si number 86. Negative trigger. Ganun lang yan guys. At sana may natutunan kayo. So makikita nyo naman yan. Kung may natutunan naman kayo, ay huwag nyo kalimutan suportahan yung aking munting channel. Like na lang, comment, saka share. So yan lang muna sa ngayon guys. God bless and keep safe.